LPA o Low Pressure Area at habagat sabay-sabay na nagdadala ng malakas na ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Orange rainfall warning sa Quezon, yellow rainfall warning sa 12 lalawigan, kabilang ang Cagayan, Isabela, Aurora at iba pa. La Niña Watch itinaas ng Pag-asa, posibleng magsimula na ngayong buwan ng Setyembre. Mga residente sa Benguet binaha matapos ang rumaragasang ulan sa La Trinidad. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon, ang inyong kaagapay sa bawat panahon. Kung bago ka rito sa ating channel, huwag kalimutang i-like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Kaninang alas 8 ng umaga, araw ng Martes, August 26, 2025, ayon sa DOST Pag-asa, ang Low Pressure Area o LPA ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Meron itong medium chance o katamtamang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Hindi lang yan, humahatak din ito ng habagat o southwest monsoon na siyang nagdadala ng tuloy-tuloy na malalakas na ulan sa buong bansa. Kaya naman itinaas ng Pag-asa ang Heavy Rainfall Outlook Advisory number 9, orange warning sa lugar ng Quezon, 100 to 200 mm na dami ng ulan o buhos ng ulan, malakas hanggang napakalakas, mataas ang panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa. Kung tutusin, 2 araw na halos sunod-sunod ang ulan dito sa Quezon, kaya't kung nakatira kayo malapit sa ilog o bundok, maghanda na at makinig sa local announcement ng DRRMO o Disaster Risk Reduction Management Office. Yellow warning naman sa lugar ng Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Laguna, Rizal, Camarines Norte, Camarines Sur, Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Mayroong 50 to 100 mm na dami ng ulan, katamtaman hanggang malakas. Posibleng magdulot ng baha lalo na sa mga mabababang lugar. Kung sa Maynila, 1 oras na buhos lang, kaya nang magdulot ng hanggang tuhod na pagbaha. Paano pa kaya halos buong araw itong bumuhos? Ingat tayo mga kababayan. Sa lugar ng Mimaropa at Western Visayas, Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, pati ang Zamboanga Peninsula, moderate to heavy rain expected hanggang Biyernes. Posibleng mas mataas pa ang dami ng ulan sa mga bundok. Alam natin na ang bundok ay parang sponge. Kapag sobra-sobra ang tubig, dumadaloy pababa, kaya't landslide at flash flood ang madalas na kasunod nito. Naitala kahapon ang rumaragasang baha sa La Trinidad, Benguet. Ang tubig na umapaw sa Pico, Lower Bayabas area dahil sa kulang na drainage. Mga residente nagsabi na mas matindi ito kaysa dati. Isa itong babala na kahit hindi direktang sentro ng LPA o low pressure area ang lugar, apektado pa rin dahil sa tuloy-tuloy at malalakas na pagbuhos ng ulan. Samantala, bukod sa kasalukuyang ulan, naglabas na rin ng La Niña Watch ang Pag-asa. Base sa datos, merong 55 chance na magsimula na ang La Niña ngayong buwan ng Setyembre hanggang Disyembre. Ano ang ibig sabihin nito? Mas malamig ang dagat sa Pacific, mas maraming bagyo at mas basang klima. Historically, kapag may La Niña, dumadami ang bagyo sa huling bahagi ng taon at kadalasan mas malakas ang ulan. Kaya ngayon pa lang, pinapayuhan na ang mga local government units or LGU, gayon din ang mga magsasaka at ang lahat ng residente na maghanda. Kung maalala natin, noong year 2021 to year 2022, ang La Niña, sunod-sunod ang bagyong nagpabaha sa Visayas at Mindanao. Kaya't kung may mga crops tayo, mga farmers, magsasaka, mas mabuting i-adjust ang pagtatanim para hindi masayang ang ani. At dako naman tayo sa ating mga mapapayo sa ating mga kababayan sa bawat sektor ng lipunan. Para sa ating mga farmers o magsasaka, maganda ang ulan para sa irigasyon, pero huwag kalimutan ang dike at kanal. I-secure din ang mga hayop sa mas mataas na lugar. At sa ating mga city workers or commuters, planuhin ang biyahe. Expect heavy traffic at flood-prone roads. Magdala ng extra sapatos, tsinelas, kapote at payong. At sa ating mga estudyante, walang pasok ngayon, pero kung kayo'y lalabas, magdala ng payong at baon na extra jacket. Sabi nga, safety muna bago porma. At para sa ating mga mangingisda o fisherman, iwas muna sa laot. Ang habagat ay nagdadala ng malalakas na alon, kaya safety muna bago kita. At sa ating mga kababayan na nasa bahay lamang, i-check ninyo ang inyong mga
mga emergency kit, flashlight, baterya at kahit simpleng ready to eat na food. Laging mas mabuting handa kaysa huli nakatunganga. At para sa ating daily Bible verse mula sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mga lupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, at aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Mga kababayan, kahit madilim ang panahon, kahit malakas ang ulan, patuloy tayong nag-aalala sa anumang mga posibleng mangyari sa ating lugar, bayan. Tandaan po natin, meron tayong Diyos na maaasahan. Siya ang ating kanlungan sa gitna ng bagyo. Siya ang ating liwanag, siya ang ating pag-asa, at siya ang ating lakas. Kaya manatili tayong tiwala sa Kanya, manatili tayong manalangin sa mga nararanasan natin sa mga oras na ito. Wala tayong ibang maasahan kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kababayan, manatili tayong alerto, manatili tayong nakabantay. Tuloy-tuloy ang updates natin mula dito sa Pilipinas Weather ngayon. Kaya huwag kalimutang i-like, share, and subscribe para lagi kayong handa. Tandaan, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Nag-iiwan sa inyo ng katagang ligtas ang may alam. Ingat po tayong lahat.